Nagamit na ni Lin Moyo ang teleportation stone at direktang dumating sa Abyss World. Sa sandaling ito, siya ay mukhang lubhang mahina, ang labanan sa sinaunang lungsod ay umubos sa kanya, at kaagad pagkatapos ng labanang yun, siya ay direktang na-teleport patungo sa Abyss World, naramdaman ang presensya ng kanyang mga guro. Inactivate ni Lin Moyo ang kanyang skeleton wings, lumilipad patungo sa direksyon ng kanilang aura, sinabi niya ng may determinasyon, ang aura ng aking guro, nanggagaling ito sa direksyong ito. Mabilis na lumipad si Lin Moyo sa Demon City ng buong bilis, sumusulong ng hindi bumabagal. Ang mga demonyo sa lungsod ay nagulat nang makakita sila ng isang tao na dumadaan sa kanilang teritoryo. Mabilis, isang tao, ang isa pang demonyo ay tulalang tumingin at napabulalas, ang isang tao ay talagang naglakas loob na lumipad sa abyss. Naghahanap siya ng kamatayan, sa sandaling iyon, isa pang demonyo ang sakim na sumigaw, tayo na, kainin natin siya. Sa sandaling mabigkas ang mga salitang yun, lahat ng demonyo sa lungsod ay nagsimulang humabol sa bida, sila ay sumigaw ng malakas habang sumusugod sa kanya, patayin siya. Isang demonyo ang Dam-Ayla sa kanyang mga labi at masayang sumigaw, isang sariwang tao, ang kanyang karne ay tiyak na napakasarap. Habang pinapanood ang hindi mabilang na mga demonyo na humahabol sa kanya, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Lin Moyo dahil sa galit. Walang sinayang na sandali, agad niyang inactivate ang Undead Gaze. Sa sandaling ilabas ang kasanayan, isang napakalaki at malakas na tore ang ipinatawag. Isang higanteng mata ang lumitaw mula sa loob nito at agad na nagsimulang maglabas ng soul fire patungo sa lahat ng demonyo. Malaking bilang ng mga demonyo ang nilamon ng apoy. Ang kanilang mga hiyaw ay umalingaw sa buong lugar habang sila ay sinusunog ng buhay. Ang mga demonyo ay namimilipit sa hindi matiis na sakit. Ang kanilang desperadong mga hiyaw ay pumuno sa hangin habang sila ay nilalamon ng nakakatakot na apoy. Mamamatay na ako, may sumaklolo sa akin. Gayunpaman, ang kanilang mga paglaban ay lubos na walang silbi. Sa gitna ng walang katapusang mga hiyaw at sigaw, bawat demonyong naroroon ay sinunog hanggang maging abo ng soul fire. Matapos lipulin silang lahat, agad na nagpatuloy si Lin Moyo sa paglipad ng buong bilis. Hindi siya tumigil kahit isang saglit, samantala, ang buong Abyss World ay nabigyan na ng alerto ng pag-atake ng bida. Habang siya ay dumadaan sa isa pang lungsod, biglang nagsimulang tumunog ang mga alarmang babala sa buong Demon City. Pansin, pansin, ang buong lungsod ay nasa mataas na alerto na ngayon, isang tao ang naglunsad ng pag-atake, kaagad pagkatapos, isang malakas na protective shield ang bumabalot sa lungsod. Kasabay nito, hindi mabilang na mga demonyo ang bumangon sa hangin at sumugod kay Lin Moyo. Nang makita silang papalapit, ipinatawag ng bida ang Skeleton King. Malamig na tiningnan ng mga demonyong humaharang sa kanyang landas, ipinahayag niya, humaharang kayo sa aking daan. Ibig sabihin ay wala kayong pagkakataong mabuhay, ang Skeleton King ay agad na sumugod at inactivate ang God's Lane. Ang nakakatakot na atake ay dumaan sa mga paparating na demonyo, nilipol sila ng sunod-sunod. Habang sila ay nawawasak, ang mga demonyo ay sumigaw sa takot. Ito ay God level, isang God level powerhouse ang umaatake. Tumakbo kayo, bilisan, tumakbo. Bago pa sila makatakas, ang Skeleton King ay naglunsad ng Elemental Riot laban sa protective shield ng lungsod. Ang mapangwasak na atake ay kumawala ng hindi kapani-pani walang bilis. Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw sa kalangitan habang ang atake ay direktang bumagsak sa harang, ang protective shield ng lungsod ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Sa sandaling nawasak ang kalasag, agad na inutusan ni Lin Moyo ang Skeleton King na patayin ang lahat ng nasa loob ng lungsod. Sa sandaling ibigay ang utos, ang Skeleton King ay muling nag-activate ng God's Slaying. Sinimulan nitong patayin ang bawat demonyo sa loob ng lungsod ng walang awa. Sunod-sunod, ang mga demonyo ay nalipol, wala sa kanila ang may lakas upang labanan ang napakalaking kapangyarihan ng Skeleton King. Sa maikling panahon lamang, ang buong lungsod ay tuluyang nawasak, gumuhong ang mga gusali at bawat demonyo sa lungsod ay nalipol. Matapos gawing mga guho ang lungsod, nagpatuloy si Lin Moyo sa pagsulong, isang mapaminsalang aura ang pumalibot sa kanya habang malamig niyang ipinahayag, sino mang hamarang sa aking daan ay mamamatay. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa palasyo ng Succubus Queen. Nagmamadaling pumasok si Mina sa loob at sinabi sa Succubus Queen ng may takot na tinig, "Kamahalan, may sumalakay sa Abyss World."
Mabilis niyang ipinagpatuloy, ipinaliwanag na ang nanghimasok ay eksaktong kamukha ni Lin Moyo. Pagkarinig nito, ang succubus queen ay nanatiling ganap na kalmado. Naiintindihan ko ang iyong sinasabi, gayunpaman, dapat tayong manatiling hindi kasali sa bagay na ito. Ang isang taong tulad ni Lin Moyo ay hindi isang taong pwedeng patayin kung kailan mo gusto. Ang succubus queen ay dulang bago nagpatuloy, ito ay isang bitag na inilatag ng Demon Emperor. Ang ating mga demonyo ay nagsanib puwersa na sa lahi ng dragon upang atakihin ang lahi ng tao. Pagkarinig ng mga salitang yon, si Mina ay lubusang nalito. Tumingin siya sa succubus queen at nagtanong ng may pagtataka, ngunit kung nakipag-alyansa na tayo sa lahi ng dragon, bakit hindi lumalahok ang ating succubus clan sa pagkubkob? Ang succubus queen ay naglabas ng mahinang tawa bago sinagot ang kanyang tanong. Ang ating succubus clan ay hindi sanay sa harapang labanan. Bakit tayo lalabas doon at itatapon ang ating mga buhay? Mahina siyang ngumiti habang nagpatuloy, ang bilang ng ating clan ay maliit na simula pa lang. Sa sandaling marinig yun ni Mina, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, nagmadali siyang nagtanong, itapon ang ating mga buhay, kamahalan, sinasabi ninyo ba na kahit ang abyss at ang lahi ng dragon ay nagsanib puwersa, tayo ay maglalakad patungo sa ating kamatayan kung tayo ay lalahok? Nanginginig ang kanyang tinig habang nagpatuloy, mabibigo ba ang plano ng Demon Emperor? Sa sandaling marinig ng succubus queen ang tanong na yon, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon, isang malamig at galit na aura ang kumalat sa buong silid, direktang tumingin kay Mina, galit niyang sinabi, huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi dapat itanong. Pagkarinig ng galit na tugon ng succubus queen, si Mina ay agad na natakot, nagmadali siyang lumuhad at ibinaba ang kanyang ulo, nanginginig sa takot, mabilis siyang nakiusap, kamahalan, patawarin ninyo ako. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento pabalik kay Lin Moyo, nakasalukuyang sumisira ng isa pang Demon City. Habang patuloy na nililipol ni Lin Moyo ang bawat lungsod na humaharang sa kanyang landas, unti-unti siyang lumalapit ng palapit sa kanyang destinasyon. Habang papalapit siya sa lokasyon, bigla siyang may naramdaman na pamilyar, isang hitsura ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya, nararamdaman ko ito, ang aura ng aking guro, mula sa malayo, sa wakas ay nakita niya ang kanyang mga guro, nang makita na sila ay buhay pa, ngumiti si Lin Moyo ng may kaginhawahan at sinabi, napakabuti na ligtas ang aking mga guro. Sa sandaling ito, ang lahat ng tatlong guro ni Lin Moyo ay nakulong sa loob ng isang harang. Sila ay patuloy na umaatake dito ng buong lakas, desperadong sinusubukang makawala. Habang paulit-ulit nilang hinahampas ang harang, galit silang sumigaw, ang sarap na harang na ito. Bakit hindi ito masira kahit anong gawin natin? Sa sandaling yun, biglang nagbago ang ekspresyon ni Meng. Tumingin sa kalayuan, nagpanik siya at sumigaw, hindi maganda, nandito na ang batang si Lin. Sa sandaling marinig ni Yan Kuang at Bai ang mga salita ni Meng, ang kanilang mga mukha ay agad na naging seryoso, naglunsad sila ng mas matinding atake laban sa harang habang sabay na sumigaw. Kailangan nating pigilan ang batang yon, ito ay isang bitag na espesipikong inihanda para sa kanya. Samantala, si Lin Moyo ay sumusugod patungo sa lokasyon ng buong bilis, sa sandaling maramdaman ng mga demonyo ang kanyang presensya, sila ay labis na naging nasasabik, tumingin sa kanyang direksyon, masaya nilang sinabi, narito na siya sa wakas, kasabay nito, naramdaman na ni Lin Moyo ang malalakas na demonyong nakapaligid sa lugar. Alam na may mali, agad siyang naglabas ng napakalaking pagsabog ng enerhiya. Sa sandaling maramdaman ng isa sa malalakas na demonyo ang aura na yon, nanginginig ang kanyang puso, isang bakas ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata habang naisip niya, bakit? Paano ang isang batang tao na nasa 70s pa lamang ang antas ay magpaparamdam sa akin ng takot? Paano ito posible? Makalipas ang ilang sandali, ipinatawag ni Lin Moyo ang Divine Low Crystal mula sa kanyang inventory, walang alinlangan, direktang inihagis niya ito patungo sa harang kung saan nakulong ang kanyang mga guro. Habang inihahagis niya ang kristal, umungal siya, sumabog ka. Ang Low Crystal ay dumiretso sa tabi mismo ng harang. Kaagad, isang kakaibang kapangyarihan ang nagsimulang kumalat sa buong paligid at nagsimulang makaapekto sa mga kalapit na demonyo. Ang mga demonyo ay lubusang natulala, wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa kanila. Tumingin sa kanilang mga katawan ng may takot, sumigaw sila, ang aking katawan, paano ito posible? Paano niya ito ginawa? Sa sandaling yun, ang mga mata ni Lin Moyo ay puno ng intensyon na pumatay, tumingin sa mga demonyo sa harap niya,
ipinahayag niya sa malamig at galit na tinig, papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling yun, isang napakalaking portal ang biglang bumukas sa kalangitan sa itaas, isang napakalaking presyon ang bumaba sa battlefield, isang higanting kamay ang lumitaw mula sa loob ng portal, habang ito ay umaabot patungo sa battlefield, isang kulog na tinig ang umalingaw-ngaw sa kalangitan, tama na, at direkta sa ilalim ng napakalaking kamay na iyon ay nakatayo si Lin Moyu mismo.